ginisa at talaga nga namang nilaglag sa kumunoy itong mga taga DOJ. Akala nila uubra sila kay Marcoleta. Grabe hong sablay sobra ho yung kanilang dating bossing na si Remulla. So ngayon, sila ang nagigisa. Yan o, mahirap, di ba? Napahiyangan ng gusto ang mga opisyalis ng Department of Justice matapos silang kastiguhin ni Senador Rodante Marcoleta sa budget hearing ng kanilang ahensya. Dito kasi ay inungkat ni Marcoleta ang samot-saring issue at kontrobersya na iniwan ng dating kalihim ng Department of Justice na si Boying Remulla na ngayon ombudsman na. Mga top-notch lawyers pa namang naturingan ay tila walang kaalam-alam sa batas matapos gisahin ni Marcoleta sa Senado. Marami nga ang napahanga ng husto sa senador at ayon pa sa kanila ay hindi nasayang ang kanilang boto dahil talagang matalino at magaling sa pasikot-sikot sa batas na kahit si Boying Remulla ay walang panama sa kanya. Matatandaang pilit nilihis ni Remulla ang investigasyon sa flood control anomalies para lamang mapagtakpan ang mga mastermind na sina Martin Romualdez at ang pinakapuno nito na si Pangulong Bongbong Marcos. Subalit, tanging si Marcoleta lamang ang may lakas na loob at gumawa ng paraan para matumbok ang mga mastermind sa korupsyon sa ating bansa. Pag-usapan na po natin ang malupitan itong ginawang, ewan ko kung pamamahiya ba o talagang sadyang yung mga taga DOJ ay wala hong kaalaman sa ginawa ng kanilang dating amo. Naku po. Hindi ko kasi mga kababayan, ginisa at talaga nga namang nilaglag sa kumunoy itong mga taga DOJ. Akala nila uubra sila kay Marcoleta. Alam mo, nung pinapanood ko to, sabi ko, naku po, eto mga taga DOJ talagang masasabi mong political lang. Ibig sabihin no, para bagang hindi ho sila na-inform na maayos nung dati nilang amo. Hindi ko naman sila masisi kasi siyempre hindi naman sila magde-decide kung ano yung magiging tahakin ng DOJ, di ba? Siyempre, USEC lang naman sila. Although sila yung pangalawa doon sa secretary, gayunpaman yung secretary po ang ang talagang magbibigay direksyon kung saan maglilin at kung sino yung mga i-prosecute, di ba? Ang problema, grabe hong sablay sobra ho yung kanilang dating bossing na si Remulla. So ngayon, sila ang nagigisa. Yan ang mahirap, di ba? Yan ang mahirap pagka ang mga nasa loob ng gobyerno ay mga politiko, yung mga appointee lang, tapos biglang iiwan sila sa ere. Iniwan sila sa ere. Ang daming pinagbibitawang mga hindi magagandang pamantayan o mga hindi magagandang ginawa na sablay, tapos biglang aalis doon. Di ano mangyayari sa inyo? 'Di ba? Kawawa kayo, 'di ba? 'Yun ang mangyayari, kawawa kayo at talaga nga namang hindi nyo mabibigyan ng karampatang kadahilanan o karampatang masasabi nating justification yung mga ginawa ng bossing ninyo. Naku po. Ano ba yung sinasabi mo, Banat Bay? Ang dami mo sat-sat. Hindi kasi alam mo, nung kanina pinanonood ko to, sabi ko patay kang bata ka. Si Marcoleta na, alam niyo yung sa basketball, yung laro sa basketball, yung NBA, di ba? Jordan is on fire! Mga ganun-ganun. Si Marcoleta yun kanina si Marcoleta, he is on fire at talagang, alam mo, sabi ko nga, si Marcoleta ba dating judge to? Kasi pwede siyang judge yung seryoso na hindi kasi ako, nakaharap na nga tayo sa hukom, di ba? May mga ganun tayo na seryoso pero matatalas ang isip yung mga hukom na humahawak ng aking mga kaso magagaling, matatalino, yung tahimik. Pero parang si Marcoleta nga ang talas ng isip, di ba? At talaga namang patas, di ba? Patas makikita mo fair, ika nga. Ito hong ngayon nangyayari dito, tingnan nyo kung eto, panoorin natin. Napakaganda ho ng mga binitawan po ni Marcoleta dito. Pasok. Nagtangka po siya na mag-file ng charge. Alam po ba niyo kung ano sinabi ng piskal? Nako? Sa may parting Laguna po ito Nako po, patay kang bata ka. Alam mo ba, bata, kung sino yung gusto mong idemanda? Wala kang kalaban-laban dito. Nako po. So, under the standard, yung success rate mo sa prosecution, wala, zero ka dito Nako po. So, umuwi yung tao, hindi lamang malungkot na malungkot, kundi prostrated siya.
So, ito pong mga ganito yung lumilitaw. Maaring tama rin po kayo na mayroong nangyayari na mga bagay na kinatutuwa ng ilan. Pero mayroon din pong downside kasi. Ang sinasabi natin, wag na yung masyadong Dito parang ang lalim nung intro. Alam mo pagka ganyan, kunwari yan yung teacher mo. Nag-intro ng ganyan, ako po patay kang bata ka. Kailangan mo talagang pakinggan eh. Kailangan mo pakinggan or else pag biglang itinawid sa iyo yung tanong at hindi mo nasagot, delicates ka. Ganun eh. Eto, nag-i-intro na siya tungkol dun sa isang kaso dun sa sa isang lugar, di ba? highly technical na pag-uusap. Yun lang ma-feel sana ng tao na kasi po, kung hindi naman siya pumupunta sa Bureau of Corrections, paano niya malalaman gaano karami po yung nakukorek natin o ganito. Anyway, kaya ko po tinatanong ito, importante lang na ma-relate po yung Department of Justice sa ordinary na buhay po ng ating mga mamamayan. Yun lang naman po yung kasi po, kagaya po nung sinabi ni ASEC Jermar kanina, ang DOJ ay talaga namang siya yung ating principal law agency sang-ayon sa ating Administrative Code of 1987. Di ba ma'am, sinabi mo kanina? Sa napaka-importante po ng role na ginagampanan po ng DOJ. Earlier po in our work in the Senate, more particularly the Blue Ribbon Committee, this representation as the erstwhile chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to get to the bottom of the investigation. We're talking about the flood control anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin po namin yung baha na yan para makita natin ang mastermind. Napakahirap po ng objective na sinet ng inyong lingkod kasi ayoko naman ng na-pinpoint lang natin. Sabi ko nga, puro sap-sap lang o maliliit na isda. Dapat yung matarget natin, yung pinakamalaking isda. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I maximize the potential. Naisip po yung Witness Protection Program. Nako, ayan na, patay ka. Ayan na. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mangangailangan ka. So I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlakan ngayon sa investigasyon ito. Unang-una, yung offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ng Estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyong tulungan ng Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. So, nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung lumabas, yung mag-asawang Diskaya. And initially, he enumerated 17 members of Congress, House of Representatives. Ang nangyari po, kasi hiningi naman nila yung Witness Protection Program, so nung panahon ko po, I recommended that they be processed under the Witness Protection Program. So sumulat po ako sa Senate President, yun naman po yung dapat nagawin. Sa kamalasan naman po, yung araw din na yun, nagkaroon ng coup. Coup. Alam mo yung coup? Hindi niya alam kung ano ibig sabihin ng coup. Ay, sus. Kupal. Oh, nagkaroon ng kupal. Napalitan tuloy si Chis Escudero. Nakikita ninyo yung timing kasi nagsalita si Diskaya na si Zaldico at saka si Romualdez ang pinatutunguhan ng pera.
agad-agad pinalitan na si Cheese Escudero. O, may kupal, di ba? Yun ang totoo. Yun ang totoo, may kupal. May kupal ho dito sa pangyayari na ito kasi pinalitan ho kagad si Cheese Escudero noon, di ba? Tapos pati ngayon, nadali. Actually, ang talagang target doon, si Marcoleta. Pero ano na lang nadali siyempre para matanggal sa Blue Ribbon Chair to si Marcoleta, kailangan tanggalin yung nagbigay sa kanya, yung nag-appoint, which is alam naman natin, si Cheese Escudero sa Senate President. O, ayan, natanggal tuloy. Pero anong direksyon na nila nun? Ano yung pinaka-direksyon na? Naturo na yung mastermind. Ngayon, humihingi na ng Witness Protection Program si Marcoleta sa DOJ. Para maibigay at masabi na sino ba talaga lahat? May kaalaman ka ba? Sino ba talaga ang mastermind? Ano yung kaalaman mo pa? Siyempre, para ikaw magsasalita ka. Napakahirap magsalita ng ganyan. Mantakin mo, babanggain mo yun. Napakabigat. Literally, physically. And siyempre, sa lahat ng bagay, sa lahat ng aspekto, makapangyarihan yung nakaupo na yan di ba? So, kailangan mo talaga ng proteksyon. Biglang ito ang sumunod na pangyayari. So napalitan po ang Senate President, yung naging Senate President, ayaw niya na po. Ayaw niyang ituloy. At dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice, we cannot process them until and unless they return yung kanilang mga ninakaw, blah, blah, blah. So the new Senate President, pinangatawanan niya yun. Oo nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, that's a good policy. Kailangan mag-restitute muna sila before they can covered by the WPP. Paano po? How can we begin to even pretend that we know what to do and to help the state prosecute? Kung sasabihin na kahit nawala po sa batas, ipipilit halimbawa ng inyong dating secretary na kailangan mag-restitute muna. I told him it is not a requirement under the law. But he insisted in saying, well, yeah, it's not in the law, but we can always agree on something like a good policy for the state. Do you agree with him? Yan na. Yan ang mga question na delicates ka dyan, Brad. Ha? Do you agree with it? Yun, patay tayo dyan. Malupit yan. Do you agree with it? Agree ka ba doon na kailangan ng restitution? Kasi, di ba, yun ang sinasabi niya nung amo nila, kailangan ng restitution. So, ipit ka dyan. Pag sumagot ka ng yes, kailangan, yari ka kay Marcoleta. Pag sinabi mo namang no, hindi na kailangan, yari ka sa bossing mo dati. Baka tawagan ka, makatanggap ka ng tawag mula sa Malacanang. Ba't mo nilalaglag tong bata namin? Yari ka dyan. So, patay ka. Mamimili ka ngayon, bayan o personal? I agree with the position of Secretary Boying Rimulya, now the Ombudsman. Basically, it being one of the conditions. When we look at this, Your Honor, we're looking on the ultimate objective, paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to, kasama rin po yung under the Witness Protection Program, kasama rin po sa pag-aaral ng atin pong prosecution team na yung paano kung pwede ba under Rule 119 naman pagpasok po. Marami pong iba't ibang binabalangkas at pinag-aaralan, Your Honor. At itong mga bagay na to, pwede pa pong makapagdagdag. Ipapasa ko ho kay Chief Dong at ito po ay aming masusing pinag-aralan at ilalahad niya po yung iba pa pong mga prosesong tinitimbang. Wala pa pong... Sabay pasa Ang haba. Alam mo, tandaan nyo ito mga kababaihan. Pag tinanong nyo yung mga jowa ninyo at ang haba na sagot,
Ibig sabihin, nagpapalusot na lang. Ang haba ng sagot niya, tapos bigla niya ipapasa sa kasamahan niya. Patay tayo dyan. Wala pa pong sarado, Senator. Lahat po ay tinitimbang pa. If with the permission of the Senator, Hindi, ang ibig kong sabihin, Opo. kung ipipilit na merong restitution kahit wala sa batas, so how can you process the application, for example, of the applicant? Kasi, kapag tinignan mo yung, I think the applicable section is section 10. Basahin mo yun, wala namang restitution. So, kung ipipilit natin that somebody should first restitute, doon pa lamang sa title ng batas, Secretary, it is all for the benefit, interest, and protection of the witness. To burden him or her with additional requirement which is not in the law. Hindi ko ba intindihan? How can you agree with that? Your Honor, ang tinitingnan po dito ay yung pangkalahatan. No, I'm talking about Opo. the WPP. Si Kuya magpapalusot pa eh. Ang tinitingnan natin dito yung pangkalahatang benepisyo. Parang pangkalahatang yari siya kay Marcoleta. Anong pangkalahatan? Tinatanong kita, ito tanong. Sagutin mo to. Anong pangkalahatan? Papalusot pa kasi si Kuya eh. Yari ka dyan talaga kay Marcoleta. Huwag ka na magpalusot. Opo. At what pang kalahatan ang sinasabi ninyo? Ang kailangan po kasi sa dulo nito, manalo po yung Estado laban po. Kaya nga, but before you do that, Opo. you have to proceed with the process. Yes, opo. So, paano siya mapaprocess? Kung ipipilit po na mag-restitute muna, for example, ano i-restitute niya? How much? Sino magkukompute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. Opo. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung dilemma namin eh. Kaya nung pinipilit niya, and ako po nagtataka kung bakit kayo rin nag-agree kayo. So ano po talaga kayo po yung ang DOJ is the principal law agency. If the principal law agency of this government will not even understand the basic requirements of the law para lamang magkaroon ng nag-a-apply pa lang yung tao po eh. Imagine, hindi man natin masasabi kung ultimately magko-qualify siya eh. Or even if he qualifies as a state witness, kung hindi niya naman nagagampanan ang tungkulin niya under the program, pwede mo rin siyang alisin eh. So, the point, Mr. Chair, is they cannot even begin to be processed under the law kasi naglalagay po kayo ng requirement which has not been included by law. Sino yung mag-explain ulit? Sabi? Ayan na. May I be educated? Kola friend ha. Yes, Mr. Chairman. I just wanted to make an attempt to reconcile. Ayan na. Ito mas mukhang mas mukhang matalino ito, mas mukhang magaling ito eh. Ha? At ito na sabi nga ni Marcoleta, educate me. Tingnan nga natin. The debate on this matter. There's actually no inconsistency. First, it is correct that under Section 10, the law provides for the qualifications for a person to be qualified as a state witness. Nandun po yung materiality at absolute necessity ng testimony ng tao at corroborated po to on its material points by other witnesses and that he is not the most guilty. Okay. Now, under Section 5,
which refers to the memorandum of agreement that has to be executed between the DOJ and the potential state witness, nakalagay din po dyan yung necessary matters that should bind the agreement dito po sa Witness Protection Program. And under Section 5, letter D, nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil judgments or civil aspect of the case against him. Ang ibig lang pong sabihin niyan, kakausapin naman po siya, maaari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5, What specific provision under that law? Section- Under that Yan na, yan na, yan provision? na. Section 5 po says Ano nga, that basahin mo. Basahin mo, wag kang quote a ng quote, person is yayariin provide- ka ni Marcoleta. Hindi pwede yung gayon dyan. Oh, hindi, alam mo, eto si Marcoleta talaga medyo nakakatakot ito maging guro. Di ba? Hindi ka lulusot dito eh. Ano kaya to? Magaling kaya ito sa nung panahon niya ng high school niya sa debate. Nasa debate team kaya ito? Oh, kasi hindi siya basta-basta tumatanggap eh. Hindi porket sinabi mo, tatanggapin niya. protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement Okay. which shall set forth his responsibilities including the following. Oh, ano so nga? kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So doon sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the crime. Civil judgment. No. We are saying legal obligations. Ang basis po ng legal obligations The basis of legal obligation is the law itself. is the law itself, Oh, which walang includes nakalagay na restitution. Bakit mo ikokot yung which includes memorandum? po other provisions of law, including the Civil Code on unjust enrichment. Kasama po yan. Every law should be read consistent and harmonious. Ayan, tinuturoan niya na. In every law, dapat ko asama niya. Naku, yari ka dyan. Hindi, ako tawan-tawa ako nung pinanunod ko to. Sabi ko, patay kang bata ka. Hindi pwede yung ganyan eh. Yung kay Marcoleta, yung tuturuan mo siya, tapos mas kabisado naman niya. Naku po, mahirap. Paano mo nga with other i-apply provisions of yun, the even law. the civil code? How can you apply? Paano, ano yung i-restitute niya? Alam mo, magkakatalo lang tayo rito eh. Yan na. You know, The DOJ let me is in a position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm making a distinction po between process and enjoying the benefits under this act. So, ipoprocess na po yan dahil matagal po naman ang paraan para malaman at matuntun ang lahat ng civil wala pa nga obligation. pong statement whether or not meron nga sila. Wala pa tayo eh. Kailangan po natin makuha ang mga statement ng mga potential witnesses. Kailangan pong evaluate, kailangan pong malaman Doon sa, kung ano po doon sa yung memorandum na lahat po ng sinasabi mo, Yusek, sinasabi restitution? Opo, kasama po. Sinasabi dyan? Hindi. Yari ka. Kung sumagot ka ng opo, siguraduhin mo, pababasa sa'yo yan. Word po dito ay civil and legal obligations. Understood po na ang legal obligations has many sources. Saan ang Kasama gagaling? Civil and legal, tapos marami daw sinasakop yun. Parang gano'n, maraming kahulugan. Atay tayo dyan. Ang obligation. The law does not provide restitution in the first place. That is very simple. Legal obligation po has a Huwag specific kayong definition. mag-imagine ng argument, Yusek. Atay ka. Kasi sa batas malinaw yun eh, di ba? Lagi natin naririnig yun sa mga abogado. Pag wala doon, wag yung dagdagan. Kung ano yun na andun, yun. lang tayo rito. This is very simple enough. Apo. Anyway, ang sinasabi ko lang Kapag po, ka ba hindi provided ng batas, magiging reasonabling obligation under the provision you're quoting? we are saying that legal obligations is defined under You the law. cannot And legal even obligations you includes cannot unjust use enrichment. your opinion will even matter here. That's your opinion. Your opinion doesn't matter. It's the law. Yun ang sinasabi ni sinasabi ni Marcoleta, simpleng-simple. The law should interpret by itself. Hindi pa pwedeng magbigay ka ng sarili mong opinion tungkol doon. 'Di ba? Pag sinabi ng batas, eto, wag mong dagdagan, wag mong bigyan ng interpretasyon na iba. Kung ano yung nasusulat, yun. Patay ka dyan. Yari. Pinag-uusapan natin is the requisite of law. Thus,
the maxim expressio unius Nako, est exclusio na-Latin ka na, yari ka, mamaya mag-Espanyol na, mamaya mag-Japanese na. alterius ring a bell to you? Alam po natin yun. Ang O anong sinasabi ibig ko po, sabihin nun? Ang, Ayoko to. Alam mo, ito, payo ko lang sa mga a-attend dyan sa Senate. Huwag na kayo makipagtalo kay Marcoleta. Yari kayo kasi. Yari talaga kayo eh. Tinanong siya tungkol dun sa isparakatum paketim patum. Tapos sabi niya, sabi, alam ko po yan. Ano ibig sabihin nun? Yari ka ngayon. Naisprakatong-katong ka. Naku po, sir. Wag ganun. Ah? what is expressed excluded is not included. Yeah. Oh, You are tama, magaling. Ibig sabihin, kung ano yung wala, wala. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Eh. Pag wala, wala. Huwag nang dagdagan. Including an opinion which was not expressly enumerated under Section 10 of the law. Hindi. We submit, Your Honor, that a witness can be processed under this program, but he cannot receive any of the benefits as stated in Section 5 unless the matter referring to legal obligations is reduced into writing in a memorandum. So, Yan Mr. po ang Chair, posisyon namin. the opinion of the USEC is trying to supplant the very clear and categorical provision of law. We submit, Your Honor, with just reading the text of Section 5. Your Honor, may I also add, we are trying to get to the bottom of the You investigation. are adding an opinion and you are supplanting the basic provision of law. You cannot do that. And sabi pa nga natin, the spring cannot rise higher than its source. Naku, patay ka na naman. Tama? Opo. Paano? Pati opinion mo, gagamitin natin. Sana wag ganun para hindi na tayo magtagal. Paano nyo mapoprocess ngayon ito, SEC, Bida? Kung ipipilit nyo halimbawa, tingnan nyo hanggang ngayon, what is the status of the application, for example, of the Discayas? I am not defending them. Kaya ko lang po pinipilit ito because kagaya ng sinabi ko, gusto nating ma-identify yung mastermind. Apo. Kung ayaw ninyong i-identify yung mastermind, that's a different matter altogether. So, kahit na wag nyo na siyang i-process, okay lang. Pero kung gusto nyo malilit na isda lang, kaya ayaw niyang i-process, nasa sa inyo yon. Nasa sa inyo yun. Kasi dito sa inyong presentation, yung Office ng Secretary, yung law enforcement program ninyo, yung percentage of successful prosecution, meaning conviction vis-a-vis acquittal, is 90.14%. Pero yung percentage of successful prosecution in cases with witnesses covered by the program, it's 95.3%. And then the third, percentage of successful prosecution in relevant cases handled by the DOJ prosecutors, 80.5%. So dito mas mataas talaga yung success if you will use the WPP. Hindi nga ako, nagtataka nga ako kung bakit averse kayo dun sa pag-process dun sa... Samantalang wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila makover ng program. So ano mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? How do you compute it?
If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor, to be consistent, the Department of Justice. No, you are not consistent from the beginning. Huwag ko sasabihin to be consistent. There is no consistency here. Ayoko talaga, kuya. Ayoko talaga, kuya. Pagkayari ka talaga kung anong bitawan mo kay Marcoleta eh. Ayoko talaga, kuya. Ito yung ano talaga. Siguro pag ako abogado, tapos malalaman ko ang abogado nung kalaban ko si Marcoleta. Uwi na lang ako, iyak na lang ako siguro, no? Uyak na lang ako, sabihin ko, wag na pwede. Pag-resign na lang ako, abogado, magpa-disbar na lang ako. Kung hindi naman makasama ako. At makalabang ko, yari ako eh. Di ba? Sige. Magkano ang gusto nyong restitute nila in the first place? Okay. Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po namin, Your Honor, yung kanyang application. How can you process the application, Mr. Chair, if you are providing another requisite which is not even written in the law? You are imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. You're supposed to be the chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Papanot ka pa. Hihirit ka pa. Naku po, delicate. Kung ako sa inyo, eto, may payo lang ako sa inyo, ha? Hindi, alam ko, naiipit lang kasi kayo. Naiipit kayo kasi sa mga desisyon nung nakaraan eh, 'di ba? Naiipit kayo. Kaya sana ang sagot na lang nyo, yes sir. Yes, Your Honor. Ganun na lang. Yes, Your Honor. You're correct, Your Honor. Tapos hayaan nyo na lang magpaliwanag yung gumawa niya kasi wala na kayo magagawa eh. Hindi, sabi ko nga sa inyo, I'm not mocking these people na taga DOJ Talagang wala silang kasi they are answering for something na hindi naman silang nagdesisyon. No choice sila but to answer. Kaya wag na lang kayo makipag-argue. Ano na lang kayo, parang oo na lang kayo ng oo.